Magandang hapon po mga brother and sister in Christ. Muli, narito naman po tayo sa araw ng Miyerkules. Ito po ating tinakda para po sa ating midweek service. Ngayon po sa kadahilanan, hindi pa rin po tayo po pwedeng magkasama-sama, magkaroon ng mass gathering dito. Kasi nga po, patuloy yung ating community quarantine. At sa matter of fact, extended po po ito hanggang mula 1 ng Mayo hanggang 15 ng Mayo. So, meron po tayong bagong batas na ginawa dyan, yung calibrated community quarantine. Pero, hindi po dahilan niya parang hindi po tayo makapagpatuloy sa pagpupuri sa ating ngayon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at sa ritual. Maraming Diyos na sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw po nawa ang maghari sa amin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, katulad po ng sa langit. Bigyan mo po kami namin pagkain sa araw na ito. Tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, katulad po ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo nawa kami iharap sa maigpit at pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama. Sa iyong kapangyarihan at kaharian at ang kapurihan magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Pagkat muli kami magkakaroon ng malaking pagkakataon, baging aming mga kapatiran sa oras na tinanunod, ng panibagong pagkakataon, dagdag ng pagkakataon, na muli makakarinig kami ng magandang balita mula sa iyo, Dakilang Diyos. Salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, buksan mo po muli aming mga puso't kaisipan, upang sa aming pangunawa ay ito'y aming maisagawa ng tao sa aming mga puso. Bigyan mo po kami ng karapatan na mapagtagumpayan ng lahat ng bagay na ituturo mo sa amin, Panginoon. Huwag mo pumayang ito'y manatili lamang na hindi namin napapakinaban. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa pagbibig mo sa amin na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Sa kabila ng lahat ng magiging kaganapan sa aming bansa at sa buong mundo, Panginoon. Andiyan ka pa rin upang kami ay yakapin, mahalin, ibigin, at iligtas, Panginoon. Salamat po muli. Ito po kami sama-sama dalangin na may pagpapala at pasasalamat sa mabuti ng pangalan. At ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Place for me.
Napakaganda po ang awitin, mga kapatid. Tayo po naman idadako dito sa ating scripture reading kung saan po itong ating babasahin talata, mga talata ay sa aklat ng mga taga-Epeso. Sundan niyo po ako, mga kapatid ko, dyan sa mga bahay. Sundan niyo po sa aklat ng mga taga-Epeso o Ephesians. Ito po ay sa chapter 1, verse 3 hanggang 14. Ito po may pamagat na mga pagpapalang spiritual sa pamamagitan ni Kristo. Narito po ang sinasabi, verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya na sa pamamagitan ng ating pag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Sa gayon, ay purihin ang kaluwalhatian ng Kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang ipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan
na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ng katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y saglit na manalangin. Pasalamatan po natin sa salita ng Diyos. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakapasa ng inyong banal na salita na alam po namin na makapagbibigay sa amin ay bayong kalakasan, Panginoon, at kalaman. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang lalaman po na iyong salita ay pangpalakas at pangpaayos sa aming mga spiritual na pamumuhay. Nawa sa pagkaliwanagan ng talatang ito ay bibigay sa amin na iyong mga misero, Panginoon. Lobe mong ito'y aming lubos na maunawaan. Ito po'y aming may pamumuhay. Magrema po sa aming mga puso. Nasa ganun ito po aming pakinabangan at may sagawwa habang kami po nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat po po ang halangin na may papasalamat sa mabuti ng pangalan. At ang sana natin ito sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. Dahil naman po sa kapaliwanagan ng ating binasa ay si Pastor Simon po ang magbibigay ng kaliwanagan. Salamat po, purihin ng Diyos. Magpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Nalalaman natin na sa ating panahon, tayo ay mayroon pa rin ECQ, Enhanced Community Quarantine, at lahat tayo ay dumadanas ng mga mahihirap na adjustment na ipinapanukala ng ating pamahalaan. Pero pa man ito ay ang mga panukalang sa kanilang pananaw ay magbibigay sa atin ng bentahe upang malampasan natin yung ating mga pinagdadaan ng mga problema o mga pagsubok kaugnay na itong pandemic disease na COVID-19. At dahil nga tayo ay dumadanas ng mga pagsubok, kalamitan sa atin meron tayong mga complaints. Madami tayong complaints. Meron dyan nagreklamo hindi nabigyan ng ayuda, hindi nabigyan ng bigas. At dahil sa mga complaint na ito, iniintindi natin mga kapatid yung kahihinatnan ng mga bawat araw ng ating buhay, kung minsan nalilimutan natin kung ano pa talaga ang tunay na pinakamahalaga at ano pa dapat ang ating pinagtutuunan ng pansin. Maaaring sa aspetong pisikal ng mundo, isa tayo sa mga nahihirapan dahil tayo ay nasa lower class o di naman kaya nasa mid class. Wala naman tayong nakakaluwag-luwag o nakakataas sa aspetong pinansyal, no, sa ating mga kapatid. At alam ko sa inyo ring mga nanonood ay matuturing lamang tayong lahat na nasa middle class. Ganun po man, dahil nga tayo ay nasa middle class, kung minsan, pakiramdam natin, tayo ay nawawalang bahalang. Pero mga kapatid, itong talata natin na ating pag-aaralan ay magpapakita ng katayuan natin sa paningin ng Diyos. Katulad ng binasa kanina ni Elder Alex, yung mga pagpapalang spiritual sa pamamagitan ni Kristo ang ating tatalakayin. Tayo po ay kumuha ng talata sa aklat ng mga Epeso, sa aklat ng mga taga-Epeso, sa pong sulat ni Apostol Pablo. Yan po ang ating hihimay-himayin at ating pag-aaralan sa araw po nito. Meron po tayong introduction. Ito po yung Book of Ephesians. Ang sulat sa mga taga-Epeso ay isa sa mga prison epistle ni Apostol Pablo. Pag sinabi po natin epistle, it is a letter for public consumption. Ibig sabihin lahat ay maaaring bumasa at ito ay para sa masa. Naisulat ito ni Apostol Pablo noong siya ay nasa ilalim ng house imprisonment. Noong siya ay nasa house arrest, nasa ilalim ng house arrest sa Roma, binanggit sa aklat ng magawa yung pagkakasulat o yung panahon na siya ay nasa ilalim ng house imprisonment. Noong mga panahon na yon, naisulat niya po yung prison epistle para sa mga kapatid natin sa Efeso.
Si Pablo ay napakawalan mula sa pagkakabilanggo na ito pagkaraan ng 3 o 4 na taon. Bagong muling mabilanggo noong 67 AD na humantong sa kanyang pagkamartir. Ang iglesia ng Efeso ay lubos na napalapit kay Apostol Pablo. Siya ay nanatili dito sa loob ng 3 taon sa panahon ng kanyang ikatlong missionary journey. Ang liham na ito ay hindi naglalaman ng anumang problema o suliranin ng mga mananampalataya. Wala itong problemang pinatutungkulan. Para saan ito, mga kapatid? Ito ay ginamit noon ng mga iglesia sa Asia Minor bilang isang manual. Hanggang ngayon, sa mga theologian, ang Book of Ephesians ay ang blueprint ng church. Amen? Ang Efeso ay nagpapakita ng doktrina na nagbibigay ng malinaw na katayuan ng isang mananampalataya kay Kristo Jesus. Ulitin po natin, ang Book of Ephesians ay nagpapakita ng doktrina na nagbibigay ng malinaw na katayuan ng isang mananampalataya kay Kristo Jesus. At ang posisyon na dapat tayuan at panghawakan ng mga hinirang ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay. Katulad ng ating nararanasan ngayon. Ano ba dapat ang posisyon natin? Ano ba dapat ang tatayuan natin? Amen? Ating po yung pag-aaralan sa ngayon. Ang title po ng ating message ngayon, ang mensahe ng Diyos ay Chosen in Christ. Pinili kay Kristo. Amen? Sige po. Sabi rito, meron tayong 2 main points. Ang main point number 1 natin, pasasalamatan at pupurihan natin siya. Ang pangalawang main point po natin, panghawakan ang pangako ng Diyos. So sa 2 letter P po na yan tayo mag-aaral. Uunahin po natin yung main point na number 1 natin. Sabi rito, dahil tayo ay chosen in Christ, nararapat lamang na pasalamatan at papurihan natin siya. Yan. Pasasalamatan at papapurihan ang Diyos. Yan. Sa letter A, ang sabi po dyan, bakit natin kailangan pasalamatan at papurihan ng Diyos? Dahil tayo ay pinagkalooban niya ng Espiritu Santo. So ano ba yung Espiritu Santo? Madalas nating sabihin niya, madalas nating gamitin niya. No? Yung iba, inuutusan pa nga yan pero hindi naman dapat. No? Ano ba yung Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo po ay isa sa mga persona ng Trinity. At ito ang pinakasensitibo sa kanilang tatlo. Mamaya, madadaanan natin yan. No? So, sa English, ang Espiritu Santo ay Holy Spirit. So, ano yung Holy Spirit? Primary agent for conviction of sin and regeneration. So, ang unang-unang ginagawa ng Holy Spirit sa isang mananampalataya, siya yung nagbibigay ng conviction. Makasalanan ka. Amen? At siya rin ang nagbibigay ng regeneration. Naalala niyo yung one time na pinag-aralan natin doon sa libis ng mga bungo, libis ng mga kalansay sa Ezekiel. No? Mangaral ka, hingahan mo sila. No? Spirit, regeneration. Mga kapatid, ang isang taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, no? Yan ay patay pa. Patay sa kasalanan. Kasi pag sinabi po nating kamatayan o patay, 3 po ang pinutungkulan yan. Una, physical na kamatayan. Pag patay, walang buhay. Pangalawa, yung spiritual na kamatayan. Pag ikaw ay namatay, nalayo ka sa Diyos, naku po, impyerno ang bagsak mo. Pangatlong kamatayan, o yung isa sa mga katuruan tungkol sa kamatayan is yung kamatayan ng relasyon natin sa Diyos. Wala tayong relationship sa Kanya. Consider tayo as patay, as dead. Amen? Dead to sin. Wala kang buhay. Kaya po mga kapatid, mag-ingat din tayo sa mga programa ginagamit natin. Pag tayo po ay merong evangelism, hindi tayo pwedeng gumamit ng revival night. Kasi unang-una, in-evangelize mo pa lang yan. Anong re-revive mo dyan? No? Regeneration muna. Okay? Regeneration. Pag nangihina, tsaka lang i-revive. Amen? Okay. So yan po ang primary agent for conviction and sin.
and conviction of sin and regeneration. Imparts new life, no? Okay? Baptize the believer into the body of Christ. Ano yung body of Christ na tinatawag dito? The church. Siya ang nagbabaptize. Iba yung baptism, iba yung water baptism sa bautismo ng Holy Spirit. Pag ang isang tao ay nabautismo ng Holy Spirit, pupunta yan sa body of Christ. No? Saan yung body of Christ? Sa church. Kaya lahat ng tao sa church dapat ay mananampalataya na. Ang worship service ay hindi nakapagliligtas. Ang worship service ay para sa mga ligtas. Amen? Pangalawa, permanently indwells the believer. Permanently. Andyan siya. Hindi siya mawawala. Katulad ng pangako ng ating Panginoon sa John chapter 14, pag dumating ang Holy Spirit, hindi niya kayo iiwan kahit kailan. Kaya nga, dapat tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos kasi pinagkalooban niya tayo ng Espiritu Santo na hindi tayo iiwan. Ano pa? Securely seals the believers. Seals. Sineselyuhan, iniingatan ang mga mananampalataya hanggang sa araw ng Panginoon. Hanggang sa day of redemption. Okay? Yan ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano pa? Holy Spirit also give us direction, enable believers to bear fruit. Pag sinabing bear fruit, dalawa po ang pinatutungkulan ng fruit na ito. Isang physical spirit, yung pagbabago ng iyong pamumuhay, at spiritual fruit, yung pagbabago ng iyong pamumuhay. Physical fruit, magkakaroon ka ng mga disciple, ng mga ina-evangelize. So, amen? Empower believers to live a life free from sin's dominion. Okay? O ikaw ay may Holy Spirit, hindi ka sinless, ha? Ikaw ay sin space less. At pagdating ng araw ng Panginoon, uunti-unti niya yan hanggang sa maging ikaw na ang magiging finished product o magkakaroon ka ng Christ-likeness pagdating ng araw ng Panginoon o pag-uwi mo sa Kanya. Amen? Holy Spirit also give us spiritual gifts. So siya rin ang nagbibigay ng spiritual gifts sa iyo. Magaling ka kumanta, magaling ka mangaral, no? Lahat ng gifts na may patungkol sa edification ng church, Holy Spirit po ang nagbigay niya. Amen? So sabi dito, sa talata 3, sa verse 3, ipinakita sa atin na ang Espiritu Santo ay nagmula sa langit. Basahin nga po natin. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Saan nanggaling yung pagpapala? Sa langit. So pag galing sa langit, ang isang bagay ba na galing sa langit, kayang tumbasan ng kahit anong bagay na mula sa lupa? Hindi. Bakit tayo malungkot kapag hindi tayo nakatanggap ng ayuda? Kapag parang hindi tayo napapansin? Chosen in Christ ka eh. Amen. Maliit na porsyento lang napunta sa kanila. Tuldok lang kung ikaw kumpara sa ibinigay sa iyo ng Diyos at mamaya maiintindihan po ninyo. Ito po ay galing sa langit, ha? Sabi po rito, ito ay ipinagkaloob sa atin noong tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Ito po ay biyayang hindi lahat ng nilikha ay nabiyayaan. Hindi lahat ng nilikha ay nabiyayaan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Mamaya, maiintindihan niyo po, kaya subaybayan lamang po ninyo ako. Kaya nga, pasalamatan at papurihan natin ang ating Diyos. Amen? Kaya natin siya dapat papasalamatan at papurihan yung binanggit natin lahat, yung magpapa-perfecto sa iyo sa harap ng Diyos, ipinagkaloob niya sa iyo, Espiritu Santo. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng nilikha, meron yan. Tayo, meron. Amen? B. Pagpili o paghirang sa atin. Dapat nating pasalamatan, papurihan ng Diyos dahil tayo ay pinili niya at hinirang niya. Amen? Ito po ay bago palikhain ng sanlibutan. Tingnan niyo po sa verse 4. Bago palikhain ng sanlibutan ay pinilignan niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos.
So, ating pong pag-aralan yan, ha? Para po mas maunawaan natin ang salitang pinili o chosen, no? Sa salitang Griego po, ito po yung eklegoma. Ano po ibig sabihin ng eklegoma? Tayong lahat mga kapatid, eklegoma tayo. Ano ba tayo sa paningin ng Diyos? God choosing whom He judged fit to receive His favors. To receive His favors. And separated from the rest of mankind. Hiniwalay ka sa sanlibutan. Bakit? To be His own. And to be attended continually. Dire-diretso, inangkin ka niya. At ito ay magpapatuloy by His gracious oversight. Amen? In short, ito po ay sonship. No? Sonship. Mamaya, may tindihan niyo kung ano ibig sabihin ng sonship na yan. Okay? Kung tayo ay eklegoma, no? Sabi natin kanina sa main point letter A, sub-point letter A natin, ang whole trabaho ng Holy Spirit, isa sa mga office ng Holy Spirit, isa sa mga function niya, ay dalihin ang mga eklegoma sa body of Christ, sa iglesia, sa church. Tingnan po natin. Ang church o ecclesia, sa salitang Griego, yan po ay binubuo ng dalawang salita. Ek, kaleo. No? O kaya ecclesia. No? Ano yung sabihin ng ek? Out of. Galing sa. No? Yung kaleo, called, summon. Pag sinabing called, tinawag. Pag sinabing summon, ipinailalim. Galing ka sa kasalanan, tinawag ka ng Diyos, pinailalim ka kay Kristo. Sa madaling salita, ang church po ay called out ones. Mga tinawag ng Diyos. Tayo yun. Tayo yun, mga kapatid. Ikumpara mo sa binigay ng DSWD yan. Di ba? At ibibigay ng buong mundo. Naku po mga kapatid, walang-wala. Kaya huwag tayo manlupaypay. Amen? Amen. Sabi rito, tayo po ay eklegomai. 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 Tayo po ay pinili, hinirang ng Diyos, at pinagkalooban ng Espiritu Santo, tulad ng sinabi sa ating letter A. Ito po ay katibayan na tayo ay mga anak ng kataas-taasang Diyos. Ito ay naisakatuparan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, tayo po ay marapat lamang magpuri, magpasalamat sa Diyos, at maglingkod sa Kanya sa bawat pagkakataon at bawat araw ng ating buhay. Ang sarap magpuri sa Diyos pagka ganito. Amen? Amen. So nakita natin kanina, sabi natin, kaya tayo magpapasalamat, kaya tayo magpupuri sa Diyos, kasi letter A, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu. Letter B, pinili niya tayo, at hinirang niya tayo. Eh sa letter C, ito po ay mas matindi. Pinawalang sala na, pinagpala pa. Amen. Amen? Pinawalang sala ka na, pinagpala ka pa. So dalawa po yan, ating pong hatiin. Yan po yung matatagpuan natin sa verse 7 hanggang 9. Basahin po muna natin. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Yung hiwaga po ng mga nangyayari, dapat hindi po tayo naguguluhan, nawawalan ng pag-asa, o takot. Bakit? Binigyan po tayo ng karunungan ng Diyos upang atin po itong maunawaan. So, hatiin po natin sa dalawa yan. Una, yung pinawalang sala. Sabi rito, upang malubos ang pagkakaunawa natin sa pag-ibig, awa at habag ng Diyos, kailangan maunawaan po muna natin ang pinagmula ng aralin tungkol sa doctrine of grace. Yung tulip. Hindi ito yung Mayflower na tulip, ha? Ito po ay acronym. Tulip. T-U-L-I-P. No? Ang letter T ay kumakatawan sa total depravity of man. Ibig sabihin ng total depravity, wala, bulok talaga. Walang pag-asa talaga. Okay? Kung atin pong babasahin ang Efeso chapter 2, verse 1 to 3, makikita po natin ang dati nating katayuan o yung tinatawag po nating unconverted state sa paningin ng Diyos. Basahin po natin sa Efeso chapter 2, verse 1 to 3.
Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, isa sa tatlong pagpapaliwanag tungkol sa kamatayan na sinasabi ng Biblia. Ang taong walang relasyon sa Diyos ay patay. No? Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So yung mga taong ayaw magpasakop sa Diyos, may espiritu rin sila, pero hindi mula sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinatututan ng Diyos. Kung titingnan natin yung unconverted state mo, wala kang kakayahan maligtas. Wala kang karapatan maligtas. Amen? Kasi sa pag-iisip mo, makasalanan ka. Sa puso mo, makasalanan ka. Though iba ang pinapakita ng gawa mo, alam natin na corrupted ang puso at isip ng tao. Na kung may pagkakataon siyang gumawa ng masama, na walang makakaalam, gagawin niya. Kasi totally depraved ang tao. Amen? Sa likas po nating katayuan, kinamumuhian tayo ng Diyos. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Walang halaga sa atin noon ang salita ng Diyos at wala sa isip natin ang kaisipang makalangit na ipinagkaloob na sa atin ngayon ng ating Panginoon. Parusa ang dapat nakalaan sa atin. Tayo ay namumuhay ng layo sa kalooban ng Diyos. Subalit, tayo ay tinawag niya, hinirang at pinailalim kay Kristo. Nakita natin ang greatest miracle ng Bible. Greatest miracle ng Bible. Ano po yun? Ang imputation of righteousness. Pag sinabi natin imputation of righteousness, ang word na impute may inilagay sa iyo. Ano yung inilagay? Pagiging matuwid. Kanino kinuha ang pagiging matuwid? Kay Kristo. Saan napunta yung dating ikaw? Kay Kristo rin. Doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya po sinabi natin ito ang greatest miracle ng Bible. Papaanong mangyayari? Papaanong ipapaliwanag ng mababang kaisipan ng tao na ang kasalanan ko ay napunta doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakakaraan. Ano yun? May kinalaman ba ako doon? May kinalaman ba kayo doon? Wala. Kasi bakit? Ang pagliligtas sa atin ay hindi ayon sa plano natin, kundi ayon sa karunungan, kaalaman, at redemptive plan ng ating Diyos. Basahin po natin sa 2 Corinto chapter 5 verse 21, Sister Sam. Galatians chapter 3 verse 10 to 13, Elder Alex. Romans chapter 6 verse 6 to 7, Angel. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito pong mga verses na ito ay may kinalaman sa imputation of righteousness. Ulitin ko, Sister Sam, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, pakilakas ha. Galatians chapter 3 verse 10 to 13, Elder Alex. Romans chapter 6 verse 6 to 7, Sister Angel, pakilakasan po. Second Corinthians chapter 5 verses 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, hindi siya nagkasala kailanman. Pero siya ay tinuring ng makasalanan. Bakit? Para sa pakikipag-isa natin sa Kanya, tayo ay maging matuwid at yung Kanyang katawan ay maging kasalanan ng lahat. Mamaya maintindihan niya kasi babalik pa tayo sa sonship. Ano ibig sabihin ng sonship? Mamaya po. Kasi pagpapala rin yun. Galatians chapter 3 verse 10 to 13, Elder. Okay, Galatians chapter 3 verse 10. 10 to 13. 10 to 13. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinagpawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya
ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng tinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Okay. So, wala tayong kakayahan sundin yung 10 utos. Sabi sa Romans chapter 3 verse 20 o 2:20, sinabi doon na dumating ang kautusan, hindi talaga para sundin ng tao. Dumating ang kautusan para malaman ng tao na siya ay makasalanan. Amen? At alam ng Diyos na walang makakagawa talaga noon perfectly. May kaakibat yun na sumpa. Amen? At dahil hindi natin kayang gawin, inimpute ng Diyos yung righteousness niya sa pamamagitan ng ano? Si Kristo ang sinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, lahat ng binibitay sa pulong kahoy ay sinumpa. Sinalo ni Kristo. Para tayo ay mapawalang sala. Inimpute yung righteousness sa atin. Romans chapter 6 verse 6 to 7, Sister Angel. Romans chapter 6 verses 6 to 7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating mga makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen. So nakita natin, sabi doon sa Romans chapter 6 verse 6 to 7, namatay na yung dati nating pagkatao kasama ni Kristo. Binayaran niya na, sinulo niya na. Napawalang sala tayo sa ginawa ni Kristo. Amen? Amen. Tingnan niyo yung pagpapala na yan, mga kapatid. No? In-impute yung righteousness niya sa atin. Tapos kinuha niya yung parusang dapat sa atin. Huwag natin masyadong isipin yung total depravity. Huwag natin pagtuunan ng pansin. Why? Kasi lipas na yun. Tingnan natin yung pagpapala ng Diyos. Yung total depravity, titingnan lang natin para mas maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos na yun. Pag una mong pinag-aralan yung total depravity, yung letter T, maiiyak ka dyan. Kasi makita mo yung sarili mo at yung ginawa ng Diyos sa'yo. Amen? Mas tingnan natin yung pag-ibig ng Diyos. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yung kasalanan natin, kung ikukumpara mo sa pag-ibig ng Diyos, naku po, walang sinabi. Amen? Walang sinabi. Amen? Wala na pong paghukom sa atin, mga kapatid. Romans chapter 8 verse 1. Brother Blitz. Romans chapter 8 verse 1. Pakibasa. Romans 8 chapter What? 8:1. Ayan ha. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Nakipag-isa na tayo kasi tumanggap tayo eh. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit. No? Wala nang kahatulan. Nakipag-isa na tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen? Sabi doon, nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo, ang huling-huling sinabi niya, it is finished. Sa salitang Hebreo, o salitang Griego, teleo. Ang ibig sabihin ng teleo, paid it all, bayad na. Teleo, bayad na. Amen? Ngayon po, ito ba ay magiging lisensya natin upang gumawa pa ng kasalanan? Baka naman kasi iba yung ating pananaw, ating pagtingin. Ito po ba ay lisensya upang gumawa ng mga kasalanan? Hindi. Basahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 13, Elder Alex. Hebreo chapter 6 verse 4 to 6, Sister Sam. Galatians chapter 5 verse 13, Elder. verse 13, Galatia chapter 5. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. So, palalaya tayo. Pero huwag mong gagamitin yung pagiging malaya na yun para gumawa ng masama. Bakit? Sa Hebreo chapter 6, verse 4 to 6, Sister Sam. Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dating naliwanagan na sila, nakalasap ng
makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Amen? Pero huwag kayong malito dyan sa verse na yan, ha? Kasi pag yan lang ang tinignan mo, meron tayong konsepto ng backslide. Ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa backsliding. Ang hinirang ng Diyos ay hindi na pwedeng tumalikod. Yun ang sinabi ng Hebreo pag binuo mo yung konteksto na yan. Pwede mo ba ulit ipako si Kristo? Siyempre hindi na. Ibig sabihin, ang pinapatungkulan po ng sumulat ng aklat ng Hebreo, imposible sa isang hinirang ng Diyos na siya'y tumalikod. Imposible yun. Amen? Maaari siyang manghina, pero hindi siya tatalikod. Ang sabi ng Diyos, no one can snatch them out of my hand. Paano mo mawawala ang nasa kamay ng Diyos? Amen? So, tinan nyo, secured. Katulad na binanggit natin kanina, secured. Amen? So, hindi po, itong mga binasa natin, na pagpapala, yung imputation of righteousness, hindi po ito lisensya upang gumawa ng kasalanan. Ito po ay ipinakita sa atin upang maliwanagan tayo, maintindihan natin na tayo ay pinawalang sala dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, yan yan. Yan po yan. Hinati natin sa dalawa, pinawalang sala. Meron naman tayong pangalawa, pagpapala. Kasi ang main sub-point letters natin, pinawalang sala na, pinagpala pa. So, tingnan natin sa pagpapala. Ano meron sa pagpapala? Ito ba ay luxurious? Ito ba ay physical? Ito ba ay nabibilang? Ito ba ay nasusukat? Tingnan po natin. Kung titingnan po natin sa ating talata, Efeso chapter 1, verse 8, ito po ang sabi. Ganoon kasagana ang kanyang gandahang loob na ibinuo sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Yung word po na ibinuhos dyan, ibuhos, pero perisio, o yung perisio, sa salitang Griego, perisio. Ano ibig sabihin ng perisio? Above certain numbers or measure. Hindi mo masukat kung number ang gagamitin mo. Hindi mo rin masukat kung measurement ang gagamitin mong basihan. Ganon katindi ang pagbuhos na yon. Ito ba ay physical? Ito ba ay literal o spiritual? Kasi kung physical, kung perisyo ang ginamit, ay ubos ang kayamanan ng mundo sa iyo. Amen? Kasi hindi masusukat eh. Ibig sabihin, ang pagpapalang ibinuo sa iyo ay hindi magmumula sa mundong ito, kundi sa langit ay pinangako ng ating Diyos sa atin. Pinawalang sala ka na, pinagpala ka na. Ito ay hindi luxurious mga kapatid ha, pero para mabigyan tayo ng konting linaw kung ano ba ito. Hindi naman talaga linaw ito eh. Gusto ko lang matouch yung inyong imagination. Basahin po natin ang 1 Corinto chapter 2, verse 9. Gano'ng katindi yan? Yung above certain number or measure na yan. 1 Corinto chapter 1 verse 2 1 Corinto chapter 2 verse 9. Sister Sam? 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Wow. Hindi pa nakita ng mata. Hindi pa narinig ng tenga. Hindi pa sumagi sa imagination mo kung gaano kaganda. Gaano kaganda yun? Amen? Above certain numbers or measure. Paano tayo panghihinaan ng loob ngayon yan? Dahil lang ba sa mga pagsubok na dumating sa atin? Huwag tayong tumingin doon, mga kapatid. Amen? Ang pagpapala bang nag-aabang, ang pagpapala pong nag-aabang at ihinanda sa atin ng Panginoon ay higit sa kayang abutin ng ating kaisipan. Ito po ay matatagpuan natin sa Kanyang kaharian.
Kaya nga, dapat nagagalak tayong nakikilita yung nalalapit niyang pagdating. Ang ating Panginoon po mismo ang naghanda po nito. Alam niya, sa Juan chapter 14, verse 1 to 3. Pakibasa niya ako, Brother please. Juan chapter 14, verse 1 to 3. Siya mismo daw ang naghanda eh. Nagagalak tayo sa kanyang pagbabalik. No? Bakit? Siya mismo ang naghanda. Juan chapter 14, verse 1 to 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ako kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Amen. Yung word na makapiling, hindi makasama ginamit eh, makapiling. Kasi na yung makapiling, meron siyang pag-ibig. No? At mga kapatid, ang Panginoon mismo ang naghanda para sa iyo. Para sa atin. Amen. Amen? Ganyan tayo kapalad, mga kapatid. Iniligtas tayo ng Diyos, pinawalang sala ng Diyos, at pinaghanda ng Diyos ng silid. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Simple lang. Dahil anak niya tayo. Amen. Amen? Kung tayo po ay titingin sa talata 9, sabi po sa talata 9 ay ganito, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Makikita din po natin ang isa pang pagpapala mula sa Diyos. Ano yung isa pang pagpapala? Ang maunawaan ang kanyang kalooban. Naunawaan ba natin ang kalooban ng Diyos? Alam natin kung bakit nangyayari ito? Hindi ba tayo kinakabahan? Hindi ba tayo takot? Hindi ba tayo nagdududa? Dapat hindi. Kasi dapat naunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Isa rin po sa pagpapala ang malaman ang layunin at hiwaga ng kaloobang isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ang katuparan ng redemptive plan ng Diyos o ang paghahari ng ating Panginoon sa lahat. Kasama yan sa plano niya. Amen? Kaya nangyayari ito, ito po ay isa sa mga stepping stone para po mangyari ito. Dahil nauunawaan po natin ito, dapat po ba tayong panghinaan ng loob? Ang pagkatakot ay sanhi ng kakulangan ng kaalaman sa isang bagay. Halimbawa, takot tayo sa dilim. Bakit tayo takot sa dilim? Dahil hindi natin alam kung ano ang nandoon. Diba? Bakit takot tayo sa tubig? Dahil hindi natin alam kung gaano kalalim ito. Mayroon bang sasakmal sa ilalim? Kaya ka natakot dahil hindi mo alam. Pero dahil nauunawaan natin ang mangyayari, dapat ba tayo natakot? Siyempre, hindi. Amen? Safe tayo. Nakita niyo yung binasa natin kanina? Aba, grabe, matatakot ka pa ba nun? Sabi rito, subalit dapat tayong malinawan na ang lahat ng nagaganap ay isang hakbang palusong tungo sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ay isang hakbang palusong tungo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Uuwi na tayo sa ating Panginoon. Tanan niya ang pagpapalang nakalaan para sa kanyang hinirang. Sino yun? Tayo po yun. Ito din po ay naglalahad ng pag-uwi natin sa tunay nating tahanan sa piling ng Diyos. Ang Ama nating nasa langit. Tayo po ay napupuno ng pag-ibig, awa at habag ng Diyos. Tayo po ay puno ng pag-asa na unang ipinakita at ipinahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At kung tayo po ay puno ng pag-ibig at pag-asa, wala po dapat itong kalakip na pagdududa at pagkatakot. Dahil ang pagkatakot ay may kalakip na parusa at alam nating tayo'y pinalaya na ni Kristo. Kung babasahin po natin sa unang Juan, Elder, pakibasa po. Unang Juan chapter 4, verse 17 to 19. Unang Juan chapter 4, verse 17 to 19. Ano po sabi?
chapter 4, verse 17 to 19. 17 to 19. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng pag-uupo, sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa digdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino man natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? So malinaw yun na ang pag-ibig ay walang kalakip na takot dahil ang takot ay may kalakip na parusa. Wala nang parusa. Bakit pa matatakot? Amen? Sabi doon sa talatang binasa natin, tayo yung mga katulad ni Kristo kahit na tayo ay nasa mundo pang ito. Anong ibig sabihin ni Juan doon nung sinunod niyo? Ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos. Doon ka sa langit babalik. Kahit ano mang mangyari dito, sa langit ang punta mo. Amen. Amen? Sabi rito, ang tanong, bakit napakahirap paniwalaan ito? Bakit napakahirap paniwalaan lang bagay na ito? Bakit marami pa rin natatakot? Bakit marami pa rin nagdududa? Bakit marami pa rin pinanghihinaan ng loob? Bakit maraming hindi naniniwala o nagdududa sa pag-ibig ng Diyos sa tao? Sagot, dahil po yan sa mga letter na ito, U, I, at letter P na bumubuo sa tulip. Ano ba yung U, I, P doon sa tulip? Unconditional election, irresistible grace, preservation or perseverance of the saints. Okay? So ano ba yung unconditional election? Pinili ka niya kahit hindi ka kapili-pili. Kahit wala namang maganda sa'yo. Wala namang maayos sa'yo. Kung pananaw ng tao ang gagamitin mo, imposible yan dahil ang pipiliin ng tao yung pinaka-espesyal. Amen? Pangalawa, irresistible grace. Hindi mo pwedeng tanggihan. Tingnan niyo si Pablo. Naglalakad siya sa Damasco upang arestuhin, ikulong, i-persecute ang mga Kristiyano. Habang nasa daan, lumiwanag. Pablo, bakit mo ko inuusig? Sagot ni Pablo, sino po kayo, Panginoon? Pumasok agad yung conviction at conversion ng sabay. Irresistible grace. Sino po kayo, Panginoon? Amen? Mahirap paniwalaan niya. At ang pinakamatindi, yung preservation of the saints, o perseverance of the saints. Yung iingatan ka hanggang katapusan, mananatili ka sa kamay ng Diyos. Bakit napakahirap paniwalaan na ito? Why? Kasi po, sa mundo natin, there is no love in the universe katulad nito. Walang ganitong klaseng pag-ibig na matatagpuan sa mundo. Para sa mga taong hindi nakakaunawa, imposibleng may ganitong klaseng pag-ibig. Para sa kanila, ito ay myth. Ito ay alamat lang. Hindi totoo. Pero mga kapatid, babalik tayo ron sa sonship. Sabi natin, babalik tayo ron eh. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng adopted child sa kultura ng mga Hudyo? Ang adopted child at legitimate child, dalawa yan eh, tunay na anak at inampon, inadopt. Sa mga Hudyo po, mga kapatid, sa kanilang katuruan, sa kanilang tradisyon, pwede mong itakwil ang legitimate child. Pero ang adopted child, hindi. Bakit? Merong kasulatan. Wala pa namang DNA nun eh. Pero anong principle nito? Yung legitimate child na si Jesus Christ, itinakwil niya para sa ating mga adopted sons. That is sonship. Amen? Kaya mahirap paniwalaan eh. Bakit napakahirap paniwalaan? Walang ganun klaseng pag-ibig sa mundo. Hindi. Kaya na sinabi ng Diyos na, Peter, do you agape me? Yes, Lord, I believe you. Hindi niya kayang pantayan eh. Hindi kaya. Hindi mo unawaan. Pero tayo mga kapatid, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi natin, dapat natin siyang papuritan. Amen? Mapalad tayo mga kapatid
Mapalad tayo. Main point number 2. Dahil po tayo ay chosen in Christ, dapat po nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Kanina, papurihan, pasalamatan ng Diyos. Ngayon, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Ano ba yung mga pangako ng Diyos? A. Ang dapat panghawakan at paniwalaan. Ang dapat paniwalaan at panghawakan. Nakikita po natin sa verse 10. Ano po sabi sa verse 10? Pagdating ng takdang panahon, Kairos time, yung panahon na itinakda ng Panginoon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit, sa lupa, at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Pagdating ng panahon, ng araw ng Panginoon. Ano naman kinalaman natin dyan? Ano naman pangako sa atin dyan? Unang-una, ligtas ka. Pangalawa, meron pang pangako dyan. Kung babasahin po natin sa Efeso chapter 2, verse 5 to 6. Ako na po ang magbabasa. Efeso chapter 2, verse 5 to 6. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen? Amen. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Sabi, ipapailalim lahat kay Kristo. O ano naman, ligtas na naman ako. Hindi kapatid, kasama ka doon. Kasama ka doon. Tingnan niya mga kapatid doon. Karugtong yan ng ano eh. Kinawalang sala na, pinagpala ka pa. Amen? Ganun kadakila eh. Amen? Sabi rito, ito ang plano ng Diyos. Walang makakapigil dito. Ang planong ito ay para sa lahat. Nasa lupa, nasa langit, nasa ilalim ng lupa, nasa pangakong langit, at nasa impyerno. Kasama yung nasa impyerno. One, maraming mga maling pagkapaliwanag at mga haka-haka tungkol sa impyerno. Sabi nila, si Satanas daw ang naghahari doon. Hindi. Si Satanas po ay pinarurusahan doon. So, sino makakatakot doon? Pahayag chapter 14, verse 10. Ang pinaka-nakakatakot sa impyerno, kilala niyo kung sino? Pahayag chapter 14, verse 10. Ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. O grabe oh. Kopa ng galit ng Panginoon, papainom sa kanila. Pahihirapan sila sa apoy at sa asupre sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero. Sinong kordero ng Diyos? Si Jesus Christ. Ang pinaka-nakakatakot sa impyerno, hindi si Lucifer, hindi si Satanas, si Jesus Christ. Kaya sabi natin, lahat mapapailalim sa Kanya. Amen? Mantakin mo yung lahat ng galit mula ng creation, downfall of man, sasaluhin ng mga nandun. Diba? Aba, grabe kawawa naman itong mga nakatanggap sa DSWD na ito. Hindi lahat. Okay? Kuha po natin. Yan ang dapat nating paniwalaan at panghawakan, mga kapatid. Hindi yung pangako ng tao. Mga kapatid, ang pangako po ng tao, hindi po nila alam kung ano mangyayari bukas. Sabi ng Biblia, huwag mo ipagmayabang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano magaganap. Sa isang araw, sa isang taon, sa susunod na buwan, sa next 10 years, di mo alam. Pero ang Diyos, alam niya kung paano gagawin ng lahat at alam niya kung kailan mangyayari ang lahat. So, kanina tayo magtitiwala? Siyempre, sa pangako ng Diyos. Amen? So, yan ang dapat natin paniwalaan at panghawakan. B, ang hinirang noon at hinirang ngayon. Kung merong hinirang noon, meron din ngayon. Tayo yun, mga kapatid. Kung titingnan po natin sa verse 11 to 12, kailangan po makuha natin to kasi ito po ay merong cycle. Okay? 11 to 12. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Kanyang plano, pasok sa redemptive plan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. So, siya pa rin ang masusunod.
kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Tingnan po natin yan, ha. Meron po kasing domino effect yan na hindi na nabanggit yan, pero kung atin pong paghihimay-himayan ang magiging resulta niya, lalabas. At ito po ang gusto natin ituro sa araw na ito. Sa talata 11, ang mga naunang hinirang ayon sa layunin ng Diyos bago palikayin ng sanlibutan ay kinasangkapan ng Diyos upang abutin ang iba pang hinirang ng Diyos o yung mga nawawala sa kawan ng Panginoon. Kinasangkapan sila sa pag-abot. Kahanga-hanga ang redemptive plan ng Diyos. Kahanga-hanga kung paano niya binago ang buhay ng kanyang mga hinirang. Makikita po natin sa scripture yan, si Pablo, si Pedro. Dami pa. Kahanga-hanga rin ang maging kasangkapan ng layunin na ito. No? At ang maging kasangkapan ng layunin na ito ay napakalaking pribilehiyo. Ang kataas-taasang Diyos ang pumili sa atin upang ito ay gawin. So kung sila, tingnan po natin may cycle nito nangaral sila, kinasangkapan sila para abutin yung mga hinirang. Kasi may hinirang noon, may hinirang ngayon, at may hihirangin pa rin. Pero yun ay planado na, predestined na yun. Yung mga umabot sa atin, nag-disciple sa atin, tayo na yun, yung fruit nila, tayo rin ay kikilos para na natin itong natin. Amen? Okay? Amen po ba? Amen. Para mabuo yung redemptive plan ng Diyos. Tandaan po natin, ito ay pribilehiyo. Yung iba, tuwang-tuwa pagka na-mention ng presidente, pag naatasan ng presidente maging ganito, dito kapatid, kataas-taas ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa atin. Amen? Ang hinirang o pinili ng Diyos ay kumikilos ayon sa kalooban ng Ama. Amen? Amen. Kung ikaw ay hinirang, pinili ng Diyos, kikilos ka ng ayon sa kalooban ng Ama. Ang maparangalan ang kanyang kaluwalhatian. Paano natin mapaparangalan ang kanyang kaluwalhatian? Sa pamamagitan po ng ano? Sa pamamagitan ng pamamahagi ng salita ng Diyos, pamumuhay ayon sa salita ng Diyos, katulad po ng mga naunang hinirang, sila ay kinasangkapan upang tayo din ay mapailalim sa paghahari ni Kristo. Kung ganon, sa makatuwid, tayong bunga ng mga kinasangkapan ay magiging kasangkapan din ng Diyos para hanapin ang iba pang tupa sa kawan ng Panginoon. Sa Great Commission, tandaan po natin yung preach and teach. Preach the gospel, teach them to obey. Ang preach po ay keruso. Ibig sabihin, maging herald tayo. Alam niyo po yung herald? Katulad po nung, si Go. ECQ, 6 a.m. lang ang 6 a.m. to 6 p.m. May tatakbo dito. 6 a.m. to 6 p.m. lang po. Yun ang tagapagbalita. Messenger. Yes, exactly. Messenger. Keruso. Herald. Messenger tayo. Okay? Pag ikaw ay nakapangaral at natagpuan mo ang isang pinili ng Diyos, papasok sa kawan yan. Automatic. Revelation ng Holy Spirit sa body of Christ, katulad ng binanggit natin kanina. Pagpasok na sa body of Christ, magtiteach ka na. Didasco. Didasco galing sa word na didaskalia. Ang didaskalia ay yung kahulugan ay doctrine from Christ. Tuturuan mo siya ng mga malalalim, mga mababaw na aral sa Biblia para siya ay ma-educate, ma-edify, ma-exalt, at magkaroon ng expansion sa church. That is discipleship. Part po ito ng mission. Amen? Akala nyo, ganun-ganun lang, minahal lang kayo. O hindi, may plano ang Diyos. Kakasangkapanin tayo. Amen? Yan po ang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga hinirang noon. Ngayon po, tayong mga hinirang ngayon, gagawin din po natin yan ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa, at buong katiyagaan. Salamat sa Diyos sa pagkahiram niya sa atin. Amen? C. Ang ipinangakong tagapatnubay. Mayroong ipinangakong tagapatnubay. Ano yung pinangakong tagapatnubay? Hindi patunay tagapatnubay yan. Sa Juan chapter 14, verse 15 to 18, pakibasa nga po. Juan chapter 14. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo
magpakailanman. Kasama magpakailanman. Hindi maghihiwalay. Sino yan? Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi makikilala ng sanlibutan niya, pero nakikilala natin siya at siya'y mananatili sa atin. Bakit? Kasi nga, sonship. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Oh, amen. So, stop mo na dyan. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Iba yun yung pagbalik ng ating Panginoon. Pagbalik niya sa person ng Holy Spirit. Hindi niya kayo iiwan. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Amen? Talon tayo sa 26 to 27. Ako na magbabasa. Ano po yung sinabi rito, Espiritu ng Katotohanan? Pinangalanan po yan sa verse 26 to 27. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag babagabag ang inyong kalooban, huwag kayong matakot. Amen? May Holy Spirit, kasama natin ang Panginoon eh. Tingnan natin mga kapatid, oh. Nung pinag-aaralan natin yung kwento ni Peter, no, doon sa bangka, naglalakad si Kristo sa dagat, nasa isip siguro ng iba kung ako yun. Ay, hindi ako matatakot. No? Kita ko yung Panginoon, naglalakad. Tapos, si Pedro, mahina pa na ng palataya. Lumubog eh. Tingnan muna natin walang pinagkaiba yung story ni Peter doon sa habang naglalakad ng ating Panginoon sa tubig. Sa sitwasyon natin ngayon, kasi kasama rin naman natin ng Panginoon. Pero bakit katulad ng pakiramdam ni Peter ang nararamdaman natin ngayon? Bago natin question si Peter, tingin mo tayo sa mga sarili natin, bakit ba ako natatakot? Bakit ba ako nagdududa? Meron pala akong patnubay. Amen? At yung patnubay na yan, meron pang ibang function niya na ating makukuha sa talat ng ating pinag-aaralan. Sa Efeso chapter 1, verse 13 to 14, ito pong sabi, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan. So, bakit sila nakarinig ng mabuting balita? Dahil ba sa messenger? Dahil ba sa evangelist? Sa pamamagitan daw nino? Kristo. Si Kristo pa rin. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo. Amen? Bilang ano? Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ito po ay tatak ng pagkahirang sa atin. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen. So tingnan po natin at pag-aaralan po natin, ha? Sabi po dito mga kapatid, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Napakaganda ng plano niya sa atin pagdating ng araw ng Panginoon. Nagpadala siya ng mga hinirang niya upang tayo ay turuan at gabayan. Amen? At may ibinigay siyang tagapatnubay na hindi tayo iiwan kailanman, ang Espiritu Santo. Dahil dito, nalalaman natin tayo hinirang ng Diyos. Nakikita at nahayag ito sa pagbabago sa ating buhay. Dahil sa pag-unawa sa salita ng Diyos, so dapat makita po natin, yung Espiritu Santo ba ay nasa iyo? Dapat meron pong pagbabago sa ating buhay. Ang pagkaunawa na ito ay hindi pinagkaloob sa lahat, kundi sa kanyang mga hinirang lang. Huwag kayong magtaka mga kapatid, may mga nagsasabi na lahat naman tayo anak ng Diyos. No, that is wrong. Lahat tayo ay creation ng Diyos. Pero pinili siya ng kanyang mga magiging anak. Iba po yun. Magkaiba yun. Amen? Iba yung creation, iba yung anak. Magkaiba yun. Kasi kung lahat ng creation ng Diyos ay anak niya, hindi anak niya rin si Lucifer, hindi eh. Hindi. No? Lahat tayo ay creation
Sa lahat ng yun, pumili siya ng mga magiging anak niya. Hindi sa lahat, kundi sa mga hinirang niya. Ang Espiritu Santo rin, ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos. Ito ang tatak ng mga hinirang ng Diyos. Katulad ng sinabi natin kanina, ang Trinity ang pinaka-sensitive sa lahat. Basahin po natin sa Efeso chapter 4, verse 30. Sabi po rito sa 4:30, ganito. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sasaktan yan. Kapag gumagawa tayo ng mali, nagdidesisyon tayo ng sarili natin, hindi natin siya pinapakinggan, bago tayo manalangin, nagawa na natin, o nauna muna tayo kumilos, bago manalangin, nasasaktan yan. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdaman. Amen? Amen? Okay. Ito din ang tutulong upang, ito rin ang tutulong sa atin upang mamunga, physical o spiritual. Yung tinasabi natin, spiritual na fruit, may mga disciple. Spiritual, may pagbabago sa kanya, yung fruit of the Spirit, nasa Galatians chapter 5, 21 to 22. Kaya dapat nandun yan. Tandaan, ang taong nagtataglay ng Espiritu Santo ay hinirang ng Diyos. Tayo ba hinirang? Amen. Dapat may Espiritu Santo. Okay, sabi dito, ang hinirang ng Diyos ay binago ng kanyang salita. So kung ikaw ay hinirang ng Diyos, may Espiritu Santo ka. At kung ikaw ay hinirang ng Diyos, dapat binago ka ng kanyang salita. At nagsusumikap, mabigyan ng kaluguran, papuri at pagsamba ang ating Diyos. Buong pusong magpupuri ang mga hinirang sa pamamagitan ng, paano sila magpupuri sa pamamagitan ng pag-iwan sa dating pamumuhay o pagbabago. Paglakad tungo sa Christ-like living. Pamumunga, yan, physical, spiritual, lifestyle, and evangelism. Kung may Holy Spirit ka, lahat dapat yun nandun. Okay? Pag-iwan sa dating pamumuhay, pagbabago, paglakad tungo sa Christ-like living, pamumunga, lifestyle, and evangelism. Ang pangako ng Diyos ay Christ-likeness para sa ating mga hinirang ng Diyos. Yan po ang finish line, katulad ng binanggit natin last time. Ang finish line ng goal ng church ay hindi ang mega church o magkaroon ng maraming churches. Ang finish line natin ay edify, makapag-isa tayo sa biyaya ng Diyos ng Christ-like disciples. Amen? Ang pangako ng Diyos ay Christ-likeness para sa ating mga hinirang ng Diyos. Ito ay nalalapit na. Nasasabik tayo sa pagdating ng araw na ito dahil makakamit na natin ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Ngayon pong tayo ay nasa ilalim pa din ng ECQ, dapat nating mas lalong pagyamanin ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi po dapat maging sagabal ang ating sitwasyon sa pamumuhay bilang mga hinirang ng Diyos. Maging mapanalangin, handa sa pangangaral ng salita ng Diyos, isabuhay ang salita ng Diyos, at maipakita natin sa sanlibutan na balot ng takot at pangamba na ang mga chosen in Christ, katulad mo at katulad ko, ay puno ng pag-ibig at pag-asa in this very tough situation. Sila natataranta na, tayo sumasamba pa. Amen? Conclusion. Chosen in Christ, mga hinirang ng Diyos, dapat po nating tandaan ang mga ito upang hindi tayo manlupaypay upang hinaan ng loob sa mga mahihirap na sitwasyon na ating kaharapin sa mga susunod na araw. You are surely, atong S dapat yan surely chosen before creation of the world. Yan. Sigurado. Amen? Pinili ka na bago palikain ng sanlibutan. At dahil ikaw ay chosen before the creation of the world, ikaw ay predestined, dinesign, itinakda to adoption as son. Pinaliwanag natin kanina yung adopted at saka legitimate. Iyon talaga yun. Alam ko, nararamdaman nyo ngayon kayo yun eh. Di ba? Halinaw mo. Di ba? Ano pa? Ikaw ay chosen before the creation of the world.
Niredeem ka. Hinubos ka ng dugo ni Kristo. Mga kapatid, sa tulip, may letter L tayong hindi kinalakay dahil ang letter L ay masyadong malawak. Limited atonement. No? Si Kristo ay hindi namatay para sa lahat. Si Kristo ay namatay para sa kanyang mga hinirang. Amen? Kung gagamitin natin ang unang Juan chapter 2, verse 22, sabi ron, namatay siya para sa lahat ng mga tao. Kailangan munang pag-aralan natin yung buong unang Juan. Dahil pagdating po sa mga susunod na talata at verses, lumabas doon yung kaaway ng Panginoon, kaaway ni Kristo. Akala mo ba para sa lahat? Bakit may kaaway ang Panginoon? Kaya po sinabi doon na para sa lahat, mga kapatid, dahil ang unang Juan ay letter para sa mga mananampalataya. Ang sinasabi niyang lahat ay yung mga nagbabasa na yun. Amen? Tingnan po natin kung ang ating Panginoon ay namatay para sa lahat, failure ang kanyang kamatayan. Bakit? Pupunta po sa impyerno eh. Pero kung ang ating Panginoon ay namatay para sa kanyang mga hinirang, kung may mas mataas pang salita sa perpekto, yun. Bakit? Napunta ang mga taong ito sa langit, hindi dahil sa kanilang mga gawa o dahil sa kanilang kagustuhan, kundi dahil sila ipinili, no? Na ma-covered by the blood of our Lord. Kuha ninyo? Pag ang ating Panginoon ay namatay para sa lahat, failure. May pupunta pa sa impyerno eh. Di ba? Pero kung ang ating Panginoon ay namatay para sa mga hinirang niya, perfect. Amen? Kasi kaya sila napunta doon dahil sa dugo ni Kristo. Amen? Dahil tayo ay chosen before the creation of the world, tayo ay binless ng every spiritual blessings na meron tayo. Yung mga binasa natin kanina sa Holy Spirit, meron kayo niya. Diba? Meron kayo niya. Nakikita ko, meron kayo niya. Amen? B. Sealed by the Holy Spirit. Kapag sinabi sealed, sinelyuhan, sinarahan, no? Binakuran. No? At dahil ikaw ay sealed by the Holy Spirit, na-enlighten ka. Nalinawan ka sa sa riches ni Christ. Hindi yan dito, mga kapatid. Hindi yan dito. Buti na lang. Okay? Ano pa? Pag ikaw ay sealed of the Holy Spirit, strengthened with His power ka. Ikaw ay napapalakas ng kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi ka panghihinaan ng loob, hindi ka manlulupay-pay. Amen? Kasi selyado ka ng Holy Spirit. Amen? Ikaw ay secured. Secured ka. C. Last. Subject to Christ as head. Ibig sabihin, ang reason ng mission ni Jesus Christ dito ay para sa iyo. Para sa atin. Ikaw ang subject ng kanyang ginawa. Ikaw ang subject kung bakit siya magiging head. Kung siya ang head, ikaw ang nasa ilalim. Kasama ka doon sa pinili niya. Amen? At dahil kasama ka doon sa pinili niya, ikaw ay uupo kasama niya sa heavenly place. Amen. Amen? Sa heavenly place. At mag-inherit ka ng immeasurable blessing kay Kristo. Malungkot pa ba tayo? Magdududa pa ba tayo? Natakot pa ba tayo? Mga kapatid, hindi na siguro. Amen? Amen. Hindi na siguro. Okay. Napaganda pa pala yun. Tandaan natin, napakabuti ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa enlightenment, sa pagtuhanang ipinahayag mo sa amin ngayon. Bagamat po kami ay nababagbag, naguguluhan, kung minsan. Salamat po, Panginoon, sa mga reminders na ipinagkaloob mo sa amin upang makita namin, Panginoon, ang napakadakila mong pag-ibig na hindi mainawaan at hindi mapaniwalaan ng sanlibutan. Ganun po man, Panginoon, kami mga hinirang mo at pinagkalooban ng Espiritu Santo ay buong pusong mag-aantay, nananabik na nag-aantay sa pagdating po ninyo. Alam po namin na wala kaming dapat ikatakot dahil ang bawat araw na dumadaan ay isang kabalang papalapit po, Panginoon, sa paghahari mo. Ano man po yung aming sasalubungin, ano man po yung aming kaharapin, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Lalo na po, Panginoon, yung aming mga kapatid na nanonood sa kanilang tahanan. Magpalain po sila, Panginoon, ingatan sa banta ng karamdaman ito. At naman, Panginoon, pag-alawin mo yung kanilang puso na nagmamahal sa iyo, Panginoon.
Pero alam po namin na bago mo kami mahalin, bago ka namin mahalin, kami po muna mong minahal. Salamat dito, aming Panginoon. Dahil namin po itinataas ng lahat ng ito, ang gawain po, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga dadanasin namin sa mga susunod na araw. Lahat ng ito ay pinataas namin sa Panginoon na Jesus. Amen. Again, lost in my mistakes. What looks to me like it, there is a canvas for your strength. The story isn't over, my start is just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door. You didn't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Bible at the end game, the journey's where you are. You never want to perfect, you just want to my heart. And the story isn't over if the story isn't good. And failures never final when the Father's in the room. And failures never final when the Father's in the room. Ooh. Bills come home, the helpless find hope. God is on the move when the Father's in the room. Prison doors swing wide, the dead come to life. Love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place, the sin don't find place, and love is breaking through when the Father's in the room. The Jericho walls are breaking, the strongholds now are shaking. The love is breaking through when the Father's in the room. The love is breaking through when the Father's in the room. Lay your burdens down.
Ang ganda ng awitin, di po ba, no? So ngayon, mga kapatid, no, ito pong pinag-aralan natin, napakaganda, di po ba? Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, sa kapaliwanagan, maririnig natin, tayo po'y mabibless. Ngayon, saan pa po ba tayo magtitiwala? Hanggang pa ba natin yung panlupa o yung panlangit? Kaya nga, sabi ko kay Brother Simon, mabuti na lang, nag-deny ako dun sa, sa DSWD. Pero hindi ko naman talaga hinahangat yun, hinihintay eh. Kasi, nasabi, yun daw yung mga tumatanggap ng pensyon, hindi raw kasama. Sabi ko, walang problema yun. Sabi ko sa kanila. Kung meron. Kung wala, salamat sa Diyos. So mga kapatid, dito po natatapos yung ating pag-aaral sa araw po ito ng ating meeting service. So bago po tayo tuloy ang magtapos, tayo po muna ay manalangin at pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, taos puso po kami nagpapasalamat sa mga ipinahiwatig mo sa amin, ipinaalam mo sa amin. Mas mahalaga pa po, Panginoon, ang magaganap na magmumula sa iyo, Panginoon, kaysa po sa inaantabayan na namin dito sa ibabaw ng lupa. Walang halaga, Panginoon, ano pa mang bagay na makukuha sa ibabaw ng lupa. Higit kaysa dyan na manggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat na kila Diyos at ininput mo sa aming mga kaisipan, mga bagay-bagay na hindi namin dapat na pagtaksayan ng Panginoon. Kundi ang aming dapat na bigyan talaga ay ang manggagaling at magmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ganyan mo po kami, kamahal, Panginoon. Ganyan mo pinakikita sa amin, ganyan mo pinapadama sa amin ang kahalagahan namin sa iyo, Panginoon. At kami mga hindiran mo, pinili mo pa before the creation, Panginoon, hanggang sa kakasamahan mo pagdating ng panahon, Panginoon. Salamat po. Kaya sa hapon ito, Panginoon, pagpupuri, pagsamba, pagmamahal, pag-ibig sa napakabuti ng pangalan, ang aming handog sa iyo, Panginoon. Hindi po kami magsasawang ikaw paglikuran, hindi po kami magsasawang kami magsagawa ng mga ganitong bagay na nalalahan para sa iyong kapurihan, Panginoon. Ano man ang mangyari, ano man magiging kaganapan. Patuloy po kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Naway, gabayan mo po kami, gabayan mo po aming pastor, Pastor Simon, gabayan mo po ang mga nasa likod ng lahat ng gawain ito, Panginoon. Kung kami po'y patuloy na makapagawa ng ganitong gawain para sa iyo. Maraming salamat po sa mga kaligtasan kaloob po sa amin. Kalakasan kaloob po sa amin, Panginoon, sa araw-araw. At sa aming mga patuloy na pagpupunyagi para sa iyo at aking Diyos. Purihin ka, aming Diyos. Salamat po. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may pagpapala mula sa iyo at taos puso pasasalamat sa napakabuting pangalan. At ang lahat ng ito'y sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po ulit sa inyo lahat.